Sa volleyball, ang pagiging handa ay kasing halaga ng pagiging mahusay. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng technical na kakayahan para pumalo, mag-serve o humarang ng bola. Ito ay tungkol sa pagiging handa sa isip at pisikal para tumugon sa anumang sitwasyon na mangyayari sa court. Ang kahandaang ito ang maaring magtakda ng pagkakaiba sa pagitan ng panalo at pagkatalo sa isang puntos o kahit sa isang buong laro. Isipin mo na nakatayo ka lang habang may bolang mabilis na papunta sa iyo. Maari kang maging pinakamagaling na hitter o server, pero kung hindi ka handa, mawawala sa iyo ang pagkakataon na makapaglaro. Lalampasan ka ng bola bago ka pa makakareaksyon. Mas kaunti ang oras mo para tumugon, di ba? Ang iyong katawan ay wala sa tamang posisyon para kumilos ng mabilis, at ang iyong isip ay wala sa ginagawa mo. Ang kawalan ng kahandaan ay maaring humantong sa mga pagkakamali at mga napalampas na pagkakataon. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na readiness state o estado ng kahandaan. Ito ay isang estado ng pag-iisip at pisikal kung saan ka lubos na handa na tumugon sa anumang susunod na mangyayari. Binibigyang diin ito ng mga coach dahil ito ang pundasyon para sa epektibong paglalaro. Ang pagiging nasa estado ng kahandaan ay nangangahulugan na ang iyong isip at katawan ay handa sa kahit ano. Hindi ka lang nakatayo doon na naghihintay na lumapit sa iyo ang bola. Aktibo mong inaasahan ang susunod na mangyayari. Ang iyong mga mata ay nagmamasid sa court, ang iyong mga kalamnan ay medyo tensyonado, at ang iyong isip ay nakapokus. Alerto ka, balanse, at ang iyong mga kalamnan ay medyo tensyonado, handa ng kumilos. Ang kahandaang pisikal na ito ay nagbibigay daan sa iyo upang kumilos ng mabilis at mahusay kung kailangan mong sumisid para sa isang bola, tumalon para sa isang block, o tumakbo sa isang bagong posisyon. Ang estadong ito ay nagbibigay daan sa iyo na tumugon ng mabilis at mahusay sa anumang mangyari sa court. Binibigyan ka nito ng kalamangan na kailangan mo para makagawa ng mga mabibilis na desisyon na maaring magpabago sa resulta ng laro. Isipin ang isang cheetah na nag-aabang sa kanyang biktima. Ang cheetah ay ang ehemplo ng kahandaan. Ito ay nananatiling mababa sa lupa. Ang mga kalamnan ay tensyonado. Ang mga mata ay nakatutok sa target nito. Ang bawat bahagi ng katawan nito ay handa ng kumilos anumang oras. Ito ay nananatiling mababa sa lupa. Ang mga kalamnan ay tensyonado, handa ng sumunggab anumang oras. Ang antas ng kahandaang ito ang nagpapahintulot sa cheetah na maging isa sa pinakamabisang mga ngaso sa kaharian ng mga hayop. Yan ang uri ng focus at kahandaan na gusto natin sa volleyball. Gusto natin na ang mga manlalaro ay maging parang mga cheetah sa court, laging handa na gawin ang susunod na hakbang. Kung walang kahandaan, magugulat ka, mabagal na reaksyon, at hindi gaanong epektibo sa iyong paglalaro. Mapalalampas mo ang mga pagkakataon na gumawa ng mga play, at ang iyong pagganap ay magdurusa bilang resulta. Ang pagmaster sa estado ng kahandaan, ang unang hakbang para maging isang mahusay na manlalaro ng volleyball. Ito ay higit pa sa pisikal na paghanda. Ito ay tungkol sa mental na focus at pag-asa. Kapag nakamit mo na ang estadong ito, mapapansin mo na ang iyong laro ay lubos na gaganda at magagawa mong hawakan ang anumang dumating sa iyo sa court. Kaya, ano nga ba ang hitsura ng kahandaan sa volleyball? Ito ay higit pa sa pagtayo lamang sa court. Ito ay tungkol sa pagiging handa na gumalaw, tumugon, at magsagawa ng mga play ng may katumpakan at bilis. Nagsisimula ito sa iyong tindig. Ang pundasyon ng sinumang magaling na manlalaro ng volleyball ay ang kanilang kakayahang mapanatili ang isang malakas at balansing postura. Ang mga paa ay dapat nakasing lapad ng balikat, ang mga tuhod ay bahagyang nakabaluktot. Ang posisyon na ito ay nagbibigay sa iyo ng matibay na base at nagbibigay daan para sa mabilis na paggalaw sa anumang direksyon. Ang iyong bigat ay dapat na balanse sa mga bola ng iyong mga paa. Sinisiguro nito na handa kang kumilos anumang oras, maging ito ay pagsisid para sa isang dig o pagtalon para sa isang block. Ang iyong pang-itaas na katawan ay dapat na bahagyang nakayuko. Ang pagyuko na ito ay nakakatulong sa iyo na manatiling nakatuon at handa na gumalaw. Pinapanatili ang iyong sentro ng grabidad na maba at matatag. Ang mga braso ay dapat na relax sa harap mo, nakabaluktot ang mga siko at handa ng gumalaw ang mga kamay. Ang posisyon ng braso na ito ay mahalaga para sa mabilis na reaksyon. Ikaw man ay nagsiset, nag-spike o nagbablock. Isipin mo na parang isang nakabaluktot na spring, handa nang ilabas ang iyong enerhiya. Ang imaheng ito sa isip ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang tensyon at kahandaan na kailangan para sa mga paputok na galaw. Ang tindig na ito ay maaring makaramdam ng medyo kakaiba sa una, ngunit ito ang pinaka-epektibong paraan upang maging handa para sa anumang bagay. Sa paglipas ng panahon, ito ay magiging natural na lamang na magbibigay daan sa iyo na mas makapag-focus sa laro at hindi masyado sa iyong posisyon. Binibigyang daan ka nitong gumalaw ng mabilis sa anumang direksyon, tumalo ng mataas at tumugon sa bola ng may bilis at liksi. Tandaan, ang balanse ang susi.
Ang isang mahusay na balanseng tindig ang pagkakaiba sa pagitan ng paggawa ng isang play at pagkawala ng isang pagkakataon. Kung ikaw ay masyadong nakayuko o nakasandal, ikaw ay magiging mabagal sa pagtugon. Ito ang maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang matagumpay na paglalaro at isang napalampas na pagkakataon. Ugaliin ang tindig na ito ng regular hanggang sa maging natural at komportable ito. Ang palagiang pagsasanay ay makatulong na may sa puso ang postura na ito sa iyong memorya ng kalamnan na ginagawa itong automatikong bahagi ng iyong laro. Habang mas nagsasanay ka, mas magiging likas ito na magbibigay daan sa iyo na maglaro ng may kumpiyansa at katumpakan. Ngayon na naiintindihan mo na ang kahalagahan ng estado ng kahandaan at ang pisikal na postura, susuriin natin ang mekanismo ng paggalaw mula sa estadong ito. Ang tindig ng kahandaan ay hindi lamang tungkol sa pagiging handa. Ito ay tungkol sa pagiging nasa pinakamainam na posisyon upang tumugon ng mabilis at mahusay. Ang tindig na ito ang iyong pundasyon, ang iyong launchpad para sa bawat aksyon sa court. Pag-usapan natin kung paano tayo talaga gagalaw mula sa estadong ito. Ang unang hakbang ay tiyakin na ang iyong bigat ay pantay na ipinamamahagi sa mga bola ng iyong mga paa. Nagbibigay daan ito para sa mabilis, multi-directional na paggalaw. Ang iyong mga tuhod ay dapat na bahagyang nakabaluktot at ang iyong katawan ay dapat na bahagyang nakayuko, handa na kumilos sa namang oras. Natatandaan mo ba ang nakabaluktot na spring na napag-usapan natin? Isipin ang iyong katawan bilang spring na iyon, puno ng potensyal na enerhiya, naghihintay lamang na mailabas. Mahalaga ang metapora na ito dahil nakakatulong ito sa iyo na may larawan ng tensyon at kahandaan sa iyong mga kalamnan na mahalaga para sa mga paputok na galaw. Ngayon, oras na para ilabas ang enerhiyang iyon. Kapag nagpasya kang gumalaw, maging ito ay isang mabilis na pag-shuffle sa gilid o isang malakas na pagtalon, inilalabas mo ang nakaimbak na enerhiya. Ang susi ay gawin ito ng mahusay, bawasan ang nasayang na galaw at i-maximize ang iyong bilis at lakas. Lahat ng paggalaw sa volleyball, maging ito ay pag-shuffle sa gilid o pagtalon para sa isang block, ay dapat magmula sa balancing, handang posisyon na ito. Huwag magpahuli. Ang pagiging flat-footed ay nangangahulugan na hindi ka handa na gumalaw, at sa volleyball, ang bahagyang segundo ng pag-aatubili ay maaring makapagpabago sa lahat. Laging manatili sa mga bola ng iyong mga paa, handa na tumugon. Kapag nakita mong paparating ang bola sa net, ang iyong unang instinct ay dapat na bumaba sa iyong handang tindig. Ito ang iyong default na posisyon, ang iyong ligtas na zona. Mula rito, maaari mong mabilis na masuri ang sitwasyon at magpasya sa iyong susunod na gagawin. Ito ay tungkol sa pagiging proactive kaysa reactive. Binababa nito ang iyong sentro ng grabidad na nagbibigay sa iyo ng mas matatag na base para gumalaw. Ang mas mababang sentro ng grabidad ay nangangahulugan ng mas mahusay na balanse at kontrol na mahalaga para sa pagsasagawa ng mabilis at tumpak na paggalaw. Parang isang makinang mahusay ang pagkakatrabaho, handa ng gumanap sa abot ng makakaya. Mula ron, maaari kang mabilis na umalis sa anumang direksyon, gamit ang maikli at paputok na mga hakbang upang makarating sa bola. Ang mga hakbang na ito ay dapat na mabilis at malakas na nagbibigay daan sa iyo na masakop ang lupa ng mahusay. Isipin ang mga ito bilang mga mini-sprint, bawat isa ay nagtutulak sa iyo palapit sa iyong target. Ang susi ay maging magaan sa iyong mga paa, palaging gumagalaw, palaging nag-adjust sa daloy ng laro. Ang volleyball ay isang dynamic na esport, at ang pananatiling static ay hindi isang opsyon. Kailangan mong maging palaging gumagalaw, laging handa na umangkop sa patuloy na nagbabagong mga pangyayari sa laro. Ang patuloy na paggalaw na ito ay nagpapanatili sa iyo na nakatuon at handa para sa anumang susunod na mangyari. Ang volleyball ay laro ng patuloy na paggalaw, lalo na sa gilid-gilid. Ikaw man ay nagtatanggol laban sa isang spike o naghahanda na tumanggap ng isang serve, kailangan mong makagalaw ng patagilid ng may bilis at katumpakan. Ang pinaka-epektibong paraan para gumalaw patagilid sa court ay gamit ang shuffling motion. Ito ay nagsasangkot ng pagpapanatili ng iyong mga paa na kasing lapad ng iyong balikat at paggawa ng maikli at mabilis na mga hakbang sa direksyon na gusto mong puntahan. Iwasan ang pagtawid ng iyong mga paa habang gumagalaw ka dahil ito ay magpabagal sa iyo at magpapabawas sa iyong katatagan. Panatilihing nakabaluktot ang iyong mga tuhod, ang iyong bigat ay pasulong, at ang iyong mga mata ay nasa bola sa lahat ng oras. Ang pagsasanay ng iyong lateral movement ay mahalaga. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang partner na maghagis sa iyo ng mga bola sa iba't ibang direksyon habang nagsasanay ka sa iyong shuffling technique. Ngayon na natalakay na natin ang kahalagahan ng kahandaan at paggalaw, pag-aralan natin ang mga pangunahing kasanayan sa volleyball: pagpasa, pag-serve, pag-spike, pag-set at pagharang.
Ang 5 kasanayang ito ang bumubuo sa pundasyon ng volleyball. Ang pagmaster sa mga ito ay mahalaga para sa tagumpay ng individual at ng koponan. Ang bawat kasanayan ay nangangailangan ng kakaibang kombinasyon ng teknik, tiempo at pisikalidad. Susuriin natin ang bawat isa sa mga kasanayang ito sa mga susunod na seksyon, hindi lamang kung paano isagawa ang mga ito, kundi pati na rin ang physics na sumusuporta sa kanilang pagiging epektibo. Ang pag-unawa sa kung bakit sa likod ng paano ay maaring lubos na mapahusay ang iyong kahusayan sa volleyball.